Yan. Dinig niyo ako? Malakas yung hindi kaya antukin. Sa bagay, hindi kaya antukin ngayon kasi maganda mensahe natin ngayon eh. Puro to ouch. Alam niyo ouch? Masakit sa puso, sa damdamin. Okay na ako bro. Yeah. Baka maluha ako eh. Okay na ako. Yan. Sige. Happy anniversary, Deliverer Ministries. Napakabuti ng Diyos. You're going 2 years na. Kailan ba yung saktong first year? Ngayon? May 4 pa, so going 2 year na kayo. No? Alam nyo kung bakit umuulan ngayon? Tanungin nyo sarili nyo. Bakit umuulan? Dalawa lang yan. Gumagawa ng paraan si Satanas para harangin kayong pumunta rito. At pangalawa, pinagpapala ang Deliverer Ministry. Pagpapakala natin Panginoon. Bihira yan kung kailan yung ni-schedule nyo, saka bumagyo, di ba? Pero gumagawa. Alam mo, sa Satanas lahat yan Pero ang Panginoon, gusto kayong i-bless ng langit, ng heavens, no? So happy anniversary sa inyong lahat. Si Pastor Felix, nag-meet kami through my nanay, si Mama Nancy, no? So, ang aking nanay, yan yung tinatawag kong prayer warrior ko, no? Sa lahat ng mayat maya yan nagdadasal para sa akin. Alas 4 para parang kulto yan, nagdadasal na yan Parang, sabi ng pamangking ko, no, si Mamang parang may kulto na sa madaling araw, parang gising na agad. No, ganun po ang aking nanay, prayer warrior yan. Don't watch din yan, don't watch. So, yan ang aming tagapagdasal para sa alam nyo, minsan sabi natin, bakit lagi ko sinasabi to, no? Bakit maayos ang buhay ko? Bakit ang ayos ang buhay naming mga mag-anak, pamilya ko? Kasi hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa nagpipreach ako, hindi dahil sa naglilingkod ako sa Panginoon. Iniisip ko sa sarili ko, may nagdadasal kasi para sa akin. Yung nanay ko. No, minsan ganun tayo, no? Kaya matakas ang putisyon ko dito sa company na to, kaya sinusweldo ko na malaki, kaya nandito ako, malaki ang sinusweldo ko, maayos ang buhay ko, dahil magaling ako. Ganun yan, di ba? Pero minsan, hindi nyo iniisip, no? May nagdadasal pala para sa inyo. Kaya tumatagal ang buhay nyo, mas healthy kayo, may nagdadasal para sa inyo. Sino yun? Alamin nyo. Pagpalain nyo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen? So, unlike, before I stand here, kailangan, kasi hindi naman ako lagi nagsasalita dito, no? Hindi katulad sa church na kung saan nagsasalita ako. I'm not a pastor, no? I'm not a pastor, no? But I preach. I'm one of the preachers in the church, no? One in three preachers na nagpipreach sa church. Aside from head pastor is nasa Dubai, si Pastor Roman Guevara. Rise Up Church po yung aking ministry. Si Pastor Felix kasi, nung nakausap ko, no, nakita ko yung kanyang, yung kagustuhan niya talaga, no, na talagang to serve the Lord, yung talagang pagsilbihan ng Panginoon, to build this church, no. And doon natuwan-tuwa ako. No, kasi bihira yung mga taong ganyan may vision para sa para sa Diyos, no? Kadalasan lahat tayo ng mga vision natin para sa sarili natin, para sa mga anak natin, pamilya natin, no? Bibihira yung may vision para sa Diyos. Lahat ba tayo? Dapat lahat tayo ganun. No, aside from our vision sa family natin, objectives and mga goals natin sa family natin, dapat may vision din tayo sa Panginoon, no? So, ang life testimony ko, I grew up in a Christian family. Maliit pa lang, dadala na ako ng nanay ko sa Golden Harvest, and then naging, kung kilala nyo ang Golden Harvest, and then naging Jesus is Lord. So bata pa lang talaga, I grew up in a born-again Christian family. So yun, doon ko nakilala ang Panginoon, pero hindi pa doon sumibol yung pagmamahal ko sa Panginoon. No? Kaya ang aking birthday, spiritual birthday, is May 10, 2010 pa. No? That was, ilang taon na ba yun? So medyo bata-bata pa ako noon. Sa UAE ko pa nasumpungan ng pagmamahal sa Panginoon. Although lagi ako nagsisimba sa simbahan, umahatid ako, nagpupuri ako, pero doon ko nakilala ng Panginoon ng lubusan, no? Kasi ang isang tao, di ba pag nakilala mong isang tao, syempre, aalamin mo ugali niya. So doon ko, hindi ko ma-break yung barrier ng pagkilala sa Panginoon, pero yung mahalin ko siya at paglingkuran, hindi ko ma-break yung. Hanggang doon lang ako sa nakilala kong Panginoon, tapos hanggang doon lang lagi. Hindi ko ma-break yung barrier na
siyempre pag isang tao may nakilala ka, di ba, yung, bawa, ikaw, naliligaw ka, bawa, ganun, di ba? Tapos, siyempre, kikilalanin mo. Pag nakilala mo ugali, nagustuhan mo, anong gagawin mo? Mamahalin mo, di ba? Pag minahal mo, ano mang isusunod? Ano susunod pag minahal mo? Pagsisilbihan mo. Ganun yan eh. Di ba? Pag may girlfriend ka or asawa ka. So, hindi ko ma-break yung barrier. Not until nung nasa UAE na kami. Doon ko talaga nakita, nasumpungan yung pagmamahal sa Panginoon. And then talagang, doon ko na-realize na doon kumpleto yung buhay ko. Ang sweldo namin noon, alam nyo, hindi, sakto lang, talagang walang matitira. Pagka may lumabas pa kami at gumastos ng kukulangin talaga at kailangan man namin mangutang. Pero doon ko nakita na ang Panginoon napakabuti talaga. Pag minahal mo siya, pag umabot ka sa pinahal mo siya at pinagsilbihan mo, iba yun eh. Minahal mo at pinagsilbihan mo, iba yun. Marirealize nyo, napakabuti ng Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Anak kanya eh. Diba? So doon namin yun. Nagmula doon, simula na noon, hindi na kami pinabayaan ng Panginoon. Lahat ng mga dalangin namin pinapakinggan niya na. Answered prayers from answered prayers, hindi na. Kung magkukwento ako ng mga answered prayers, dito kulang ang 1 linggo. Kulang 1 taon sa dami ng mga answered prayers na sinagot ng Panginoon. Kaya palagpalan natin ng Panginoon. Ang binigay na topic sa akin ay full surrender and obedience. Actually, meron gawa na. Kasi when I speak, meron na akong mga, talaga, yung mga, dapat ng mga topics na. Yung mga nagawa na akong topics. No, pero, sabi ko, mamimili na lang ako doon. Actually, revival dapat ang topic natin ngayon. No? Pero, last minute, nag-send si pastor ng team. Hindi ko naman mahindian kasi this is your anniversary. Amen? Hindi ko mahindihan. So, I made this preaching just for Deliverance Ministry. Palapakan natin ang Panginoon. No, pinagbuhusan ko ng oras ko at ang kausap ng Panginoon, Banal na Espiritu ng Panginoon. Bigay mo sa amin about topic na yan na sinasabi mo. Kaya topic ng ating pag-uusapan ngayon ay living a life of surrender and obedience. So when was the last time you said, Lord, I give up, hindi ko na kaya? When was the last time, kapatid? No? Yung talagang sagad na, no? Yung pressures ng buhay, kulang, no? Tapos, pare-paaway kayo ng asawa mo, hindi sumusunod, pasikas ang ulo ng anak mo, hindi kayo makabayad sa renta, sabay-sabay, parang overload ng problema, no? Sabi, Lord, hindi ko na kaya. When was the last time you said that? No? Alam ko lahat sa atin dito nangyari sa buhay natin. And when was the last time, no, may pinaglalaban ng yung paggawa ng kasalanan? And then, Lord, hindi ko na rin kaya. Lagi na lang ako nagpo-fall sa sin na ito. Lagi na lang ako nagkakasala. Panginoon, hindi ko na po kaya. When was the last time you said that? Hindi mo na kaya, kapatid. Kanina, last week, a month ago. Lahat tayo dumadaan dyan. So, pag-uusapan natin ngayon, ang topic natin, topic verse natin nasa Luke 23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for this place. We thank you for the good weather, Panginoon. We thank you for the fellowship. Thank you for the 1 year that you've given to Deliver Ministry. Be the speaker today and not me, Panginoon. Ilagay mo ko sa likod, Panginoon. The Holy Spirit be with us. We want to listen to you. We want to hear your message for today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, yan, palakpakan natin, Panginoon. Ako, dumaan din ako sa ganyan. No? Akala nyo, ngayon kasi maayos na yung buhay namin. No? And that is dahil yan sa biyaya ng Panginoon. I don't deserve it. I don't deserve this life. Isa akong makasalanan eh. Kung makikilala niyo ako, isa akong makasalanan. No? Lahat tayo makasalanan, pero we don't deserve this grace. Mga pagpapala, mga blessing. Sa akin nga, sa dami kong kasalanan na gawa, okay lang sa akin, paluin pa ako ng paluin ng Panginoon eh. I don't deserve to be Pero ang Panginoon, pag nakita niya, nakita niya mahal mo siya, nakita mo pagmamahal mo sa Kanya,
Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pababayaan na magdusa, maghirap, I will not be preaching about prosperity gospel. Hindi po ako mahilig magturo ng prosperity gospel. No? So, ang pag-aaralan natin is the life of surrender. So, may 10 steps tayong susundan. Actually, marami to, tinrim down ko na lang eh. 10 steps by tongue to living a life of surrender and obedience. Ano ba yung surrender? Pagsuko. No? Pag may gera, sumusuko. Yung Russia, Ukraine, wala pa rin sumusuko hanggang ngayon. Di ba? Ano yung obedience? Pagsunod. No? So, paano tayo mamumuhay nang may total, yung pagsuko talaga sa Diyos ng buhay natin at pag-surrender at maging obedient na lang. No? Unang-unang, kapatid, you must be born again. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Yan ang sabi sa Ephesians 24. Ito ang unang step. This is the first step. No? If you are not born, lahat ba tayo born again na dito? Amen. If you are not born again, you cannot surrender and obey the Lord. Kasi ano sabi? Hindi lahat ng tumatawag sa aking anak, ay anak ko. Amen? So hindi tayo pwedeng mag-surrender at sumuko sa Diyos ang buhay natin kung hindi tayo born again. Ready na ba tayo tonight na isuko ang buhay natin? Ha? Over and over kasi lifestyle to eh. Ang pagsuko sa Diyos, lifestyle yan. Kasi lifestyle tayo ng araw-araw tayo nagkakasala, akala mo lang hindi. Paglabas mo ng bahay mo, magkakasala ka na dyan. Makita mo lang yung kapitbahay mo na masungit at parang walang galit sa mundo. Di ba? Wala ka namang ginagawa pero nakasimangot palagi. Di ba? May ganyan. Di ba? Hindi nawawala yan. Sa mga village, subdivision. Araw-araw po, nagkakasala tayo. Pag sumakay ka ng jeep, pag mabilis yung takbo ng magagalit ka na agad, magkakasala ka na agad. So, ang surrender, pagsuko ng buhay natin ay araw-araw po yan. Daily. Daily na ginagawa yan. Lord, I surrender. Kasi kala mo, nung naging Kristiyano ka, saka mo lang sinuko ang buhay mo. Hindi. No? Hindi lahat ng pagkakataon. Kaya nga dapat ang maganda rin pag-usapan talaga yung revival eh. Kasi revival, iba yun. Kasi everyday we sin. So the first step, unang-una talaga, you need to create a new self. Be born again. The reason you need to be born again is that being born again will enable you to have new nature of Christ Jesus that would make it easier for you to submit to God and resist the flesh. Alam niyo po yung flesh? Alam po natin yung flesh? Ito po yun. Ito po ang katawan natin, yung sarili natin. Nung habang nandito po tayo, lagi tayong magkakasala. No? Habang nandito tayo sa katawang lupang makasalanang lupa na to, yung mata natin, yung pandinig, lahat. No? Pagkakasala at magkakasala tayo. The old stigma of ourselves, yung dati nating buhay, pag hindi mo sinusuko yan, no? Pag hindi ka nagiging born again, hindi mo masusuko sa Panginoon ng buhay mo. Kasi nandun lagi yung paggawa mo ng masama. No? Parang second nature na sa'yo yung magkasala. No? Kinat ka lang. Bawa, nagdadrive ka, kinat ka lang, nagmura ka na agad. Di ba? Dati ganun po ako. Nung hindi pa po ako born again, hindi lang po 10 mura makukuha sa akin nun. Bubusinahan ko pa yan, sisigawan ko pa yan, ayan ang misis ko. Makakapagpatunay. Pero ngayon, bahala ka. Bahala na si Lord sa'yo. Diba? Wala akong mapapala pag inaaway kita. So, sa trabaho, sa school, di ba? Maraming tukso sa school. Kaya maraming estudyante rito. Mga nag-iyosi, mga naninigarilyo, mga nag-umiinom, mga nagkakating classes. Di ba? Yung old stigma mo, ng sarili, dati mong buhay, pag hindi mo sinuko yan, babalik at babalik ka lang doon. If you are not born again. Lahat ba dito na water baptized na? Lahat na, pastor? Napa-water baptized na po lahat? Yung dati nating buhay, yung dati nating sarili, gustong-gusto, mahal na mahal niya ng magkasala. No? Kaya kung nandun ka pa rin, kailangan mo munang maging born again. What is born again? Yan, pag-aralan nyo sa Bible study. Kasi malalim na topic ang pagiging born again. Di ba?
But you have to be born again of water and the Spirit. Amen? Kailangan ma-renew ulit. No? This is some sort of revival din. Pangalawa, say no to the world. Ayan. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Di ba? For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Sabi sa 1 John 2:15-17. Huwag mong mahalin ang mundo. Napakasarap. No, may kotse ka. No? Nagkaroon ka lang ng kotse, yumabang ka na. Diba? Mahirap pag minahal mo ang mundo. Kasi ano, for where your heart is, where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang yaman mo, nandun ang puso mo eh. Di ba? Nagkaroon ka lang ng Mio eh. Sobrang yaman ka. Tabi dyan. Ha? May ganun. Nagkaroon ka lang ng NMAX. Kala mo, makasagasa ka na ng mga tao. Kala mo, ikaw na yung ano. Wala po yan. Walang NMAX dati. 1960s. Walang mga magaganda saksakin dati. So darating ang panahon, may mas maganda pang lalabas dyan. Kaya huwag mo ipagyabang yan lahat. Lahat ng meron tayo ngayon, mapapalitan niya ng mas maganda. Yung camera na yan, ganito. Ito, hindi na to ganito. 50 years from now, iba na yan. Maglalahong lahat ang yan. Pero dapat yung pagmamahal mo sa Diyos, steady lang. Amen? Say no to the world. Huwag mong mahalin ang mundo. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi, pag nag-preach ako, i-treat niyo yung sarili niyo as foreigners dito sa earth. Di ba pag nasa ibang bansa ka, nasaan ang puso mo? Nasaan ang puso mo pag nasa ibang bansa ka? Nandun sa Pilipinas, di ba? Ganun kami. Lagi kami nagbabiyahe ng aking misis, sister wife. Ganun kami. Be like foreigners. Huwag mong itarato ang sarili mo na taga rito ka talaga. Kasi pag ininin mo ang sarili mo, na taga rito ka, mamahalin mo ang lahat ng meron ka, mas mamahalin mo yan kaysa sa Diyos. You cannot surrender your life to God, and you cannot live a life of obedience kung hindi mo isusurrender, hindi mo, kung mamahalin mo ang mundo. Mas mahal mo ang mundo, imposibleng masurrender ang buhay mo sa Panginoon kung mas mahal mo ang mundo. Kaya nga pag tinanong mo anak ko Kaki, sinong number one love mo? Ano isasagot ng bata? Nak, ano siya? Sinong number one? Lord. Si Lord. Si Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niya, yung priority niya mahalin si Lord. Pangalawa ko, tsaka pangatlo si Mrs. Kaya lagi nagsiselos ng Mrs. ko Kasi bakit daw pangalawa ako, pangatlo siya? Bakit dapat parehas kami number 2, no? So, be like foreigners here. Unahin natin ang pagmamahal. Mamahal natin sa Panginoon. And learn how to unlove this world. Pag-aralan mo kung paano mo hindi mamahalin ang mundong to. Kasi sa totoo lang, napakaganda ng mundo Pumunta ka ng ibang bansa, napakaganda. Nakapunta ako sa magagandang bansa, Japan, Malaysia, Thailand, Maldives. Lagi kami nagbabiyahe ng misis ko. Sabi ko, napakaganda ng mga nilikha ng Panginoon. No, hindi pwedeng hindi ko mahalin to. No. Pero lahat ng to kagandahan na to, may isang lumikha niyan. Siyempre, ang ating Panginoon Gawa lang ng Diyos yan Bakit yung ginawa ng Diyos ang mamahalin mo? Bakit hindi yung Creator? Amen? Learn how to unlove this world. Isipin mo lagi, lahat ng meron ka, lahat ng mga bagay na yan, natatamasa mo ngayon, may aircon ka sa bahay mo, masarap kinakain mo, maganda tinutulugan mo, malaki bahay mo, masarap ang tulugan mo, lahat yan galing sa Panginoon. Kasi pag minahal mo lahat ng bagay na yan, mababawasan ang pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Submission to God is impossible if you still love this world. Hindi ka pwede mag-submit sa Panginoon kung mahal mo pa rin ang mundong to. Pangatlo ba? Draw near to God.
Lumapit ka sa Panginoon. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi sa James 4, 7 and 8, ang paglapit sa Diyos, alam niyo pag lumapit kayo sa Diyos, isang sign of humility and surrender. Kasi kadalasan ang puso natin. Kasi, well, naiintindihan naman natin lahat ng tao dahil hindi naman natin lahat inabot ng Panginoon eh. Di ba? Hindi naman natin naabot si Jesus eh. Na nagmi-ministry, nagpapagaling ng mga tao, nagsasalita sa karamihan. Hindi natin inabot. So may doubt. May doubt, may pagdududa eh. Walang faith that Jesus Christ existed. No? Kaya nga, pag lumapit ka sa Diyos, isang big sign of humility yan eh. And surrender. Kasi hindi mo naman siya nakita eh. No? At malamang hindi mo pa nga siya maramdaman sa buhay mo. Di ba? Marahil sinabi lang sa kayo ng kapatid mo, ng nanay mo, ng kung sino, ng pastor, lumapit ka sa Diyos. Paano ko lalapit sa Diyos? Hindi ko alam eh. Di ba? So, ang paglapit sa Diyos is isang sign of humility and surrender. Pagpapakumbaba. No? Napakasarap na, alam mo yung natutuwa ang Diyos eh, kung mas pilipili natin lumapit Kanya muna kaysa sa ibang tao. Ganun ako eh. Pag may problema ako, hindi ako lumalapit sa tao. Maraming beses sa buhay ko na talagang lumagay sa alanganin, hindi ako lumapit sa tao. Lumilindol nga sa Sharjah nun, nasa UAE kami. Yung lahat ng tao noon na nasa building na yun, bumababa na. Natatakot na, anong ginawa ko? Tanong si misis ko. Tarami, luhod tayo. Luhod natin to. Habang lumilindol, lumuhuluhod, nagdadasal ako. Panginoon. Ramdam ko eh. Kasi iniisip ko habang bumababa kami. Baka tumumba na yung building eh. At least yun, tumumba man ito, kasi wala na akong magagawa eh. Pag tumumba yung building, nasa 19th floor kami, gumagano na eh. Di ba? Sabi ko, Lord, kung makababa man kami hanggang 17, 15, madudurog pa rin kami. Di ba? Pero ang ginawa namin ng misis ko, anong ginawa ko? Load tayo, dasal tayo. Pagdadasal ang una kong ginawa. Pag may problema ako sa buhay, hindi ako malapit sa nanay ko, sa kapatid ko, sa mga may tatay ako. Sa Panginoon muna. And that is the biggest sign na I have surrendered my life to God. Mas inuuna kong pagsabihin ng problema ang Diyos kaysa sa ibang tao. Kaysa sa barkada ko. Hindi. Kahit maayos ang negosyo namin ngayon, we still encounter problems. Kung titiisin nyo, maayos ang buhay namin. Sabi ko nga, I eat stress for breakfast. Aga pa lang, makain na ako ng breakfast. Ay, ng stress. Nagbe-breakfast na ako ng stress. No? Lahat tayo, maaaring mas yung stress level ng ano ko ngayon is matindi talaga. Pero maayos ang buhay namin. Pero ganun talaga, pag nagninegosyo ka. Akala kasi nila pag nagninegosyo, wala kang stress. Sabi, Inaku po. Talagang lihan mo mamararanasan ng talagang stress na ano. Alam nyo, kaya gustong-gusto ng Panginoon yung lalapit ka sa Kanya. Alam mo, kahit alam mo yung yung may tali ka dyan, hinihila ka ng mundo, hinihila ka ng problema, pero nandun ng Diyos, pinipilit mo ang sarili mo na pumunta sa Diyos, kahit hinihila ka ng mundo at saka problema. Ganun na ganun yun. Gustong-gusto ng Panginoon yun. Kaya habang tinatagtad ka ng problema, pag lumalapit ka sa Diyos, gustong-gusto ng Diyos yun. Gustong-gusto ng Diyos yun. Kesa yung sisihin mo, Diyos, ano ba naman yan, Lord? Nasa church ako palagi, nagtatights ako, nasa ministry ako, nakikinig ako ng iyong salita, nagbabasa ako ng iyong salita. Bakit ganito sa katutak ang problema ko? Bakit parang hindi na ako tinatantanan ng problema? Parang overload ng problema. Di ba? Sinisi mo pa ang Diyos.
Tandaan nyo, maraming causes ang problema. Maaaring consequences din yan ng buhay mo. Bakit? Nung bata ka, anong ginawa mo? Imbis mag-aral ka mabuti, ay nagagala ka kung saan-saan eh. Sinayang mo ang buhay mo eh. Di ba? Nung tumanda ka, ano na ano, hindi ka natapos sa pag-aaral. Wala kang sandata sa mundo. Di ba? Tapos tatanungin mo ngayon, bakit naghihirap ako, Panginoon? Bakit ka naghihirap? Eh, resulta yan. Whatever you are now are the products of your decisions when you were still young. Nung bata ka, mahilig ka na mag-iinom, mag-iyosi. Nagsimula ka mag-inom at iyosi, 11 years, 12 years old. Nung 30, 35 ka, sabihin mo sa Diyos, Lord, bakit ako nagkasakit? Di ba? It's the product. Hindi magmamagic ang Panginoon. Dahil naging anak kita ngayon, ay hindi ka na magkakasakit. Hindi po ganun yun. Kung ano yung ginawa mo dati, yan ka pa rin. At pagbabayaran mo yung mga lalo yung pagsira mo sa katawan mo. Pagbabayaran mo yan. Okay? Pangilan na, anak. Pang-apat, deny yourself. Ito, mahirap to. Marami nahihirapan dito. Then he said to them, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sabi sa Luke 23, which is our topic verse. Denying yourself in anything that pleases or glorifies self above God is one of the most important steps you need to take in your Christian life as a believer. If you are to live a life of surrender and submission to our Lord Jesus Christ, kailangan mong i-deny yung sarili. Ano yung denying? Denying yourself means making Jesus the center of life. Hindi yung kagalingan mo, hindi yung kung ano yung meron ka ngayon, hindi ko nayayaman mo ngayon. Denying yourself, meaning wala ako. Ayan yan. And I exist because Jesus is here in my life. Making Jesus the center of your life. Ang ating Panginoon, hindi lang dapat addition sa buhay natin eh. Hindi lang dapat addition yan. Dagdag lang yung pagsisimba, yung pag-ano. Hindi. No? We are made to worship God. Nilikha tayo sa mundong ito. Para magpuri, magsilbi lang sa Panginoon eh. Wala namang iba. Amen? Kaya nga yung alagad ni Jesus eh. Lahat ng alagad ni Jesus. Ang ginawa nila after hindi na sila nagtrabaho. Pinakalat na nila salita ng Diyos. Kasi hindi addition ang pagsisilbi sa simbahan sa buhay natin. It should be our top priority. Kasi yung pagsisilbi sa simbahan ay pagsisilbi din sa Diyos. Amen? Making Jesus the ultimate goals for your plans, no? Denying yourself is the ultimate surrender to the goodness of Jesus. Dapat yung mga plano natin, nakasentro lagi kay Jesus, no? Bakit ba namin tinayo itong simbahan na to? No? Wala, para magkakilala-kilala tayo, para magkaroon ng simbahan, para magkaroon ng pangalan, Deliverer Ministries. Bakit natin tinayo to? Because of Jesus Christ. Amen? Dahil sa Panginoong Jesus. Kundi dahil sa Panginoong Jesus, wala tayo ngayon. Walang Christianity. Alam nyo bang kung hindi nabuhay si Jesus, kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli, wala pong Christianity. He is the only religious person that was crucified and resurrected. Amen? Amen ba? Parang ang game. Inaantok ba yan? Hindi ako mahilig magpatawa kasi pasensya na. I'm more of a preacher talaga eh. I preach and I talaga. Gusto ko uwi kayo ditong sa pool kayo eh. Amen? Gusto ba natin yon? Malapit na tayo matapos mga 2 hours na lang to. Mahaba ba? Nahabaan tayo? Okay lang sa atin? Hindi naman, okay. Thank you, Lord. Diba? Alam nyo, buti nga, binigyan tayo ng ganitong napaka talagang pinagpala, talagang yung simbahan na makapag-hold tayo dito. And then,
tumigil din naman yung ulan, at medyo lumamig na rin. Hindi katulad kanina, pag ano, parang talagang yung humidity, no? So makikita mo dito, inaadya ang lahat para ano? Para i-bless ang church na ito, Deliverance Ministries ng Panginoon. Amen? Okay. Sunod, panglima, be filled with the Holy Spirit. So bago mo ma-surrender ang buhay mo sa Panginoon, at bago ka sumunod sa Kanya, kailangan, you need to be filled with the Holy Spirit. Sabi, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Sabi sa Galatians 5. Alam ng mga mga matatagal ng Kristiyano, yung Galatians 5:22 na yan. Ayan yung fruit of the Holy Spirit. Amen? You need to be filled with the Holy Spirit. Pero Brother Lawrence, paano ko ba malalaman pag filled na ako ng Holy Spirit? Kasi lagi naman ako nasa church. Sisilbi naman ako sa church. Lagi ako nagbabasa. Kung mag-pray nga ako, 3 oras sa isang araw eh. Ganun ako mag-pray. Sa isang upuan lang, 3 oras ako mag-pray. Pero paano ko ba malalaman, Brother Lawrence, pag nasa akin na yung Holy Spirit? Paano ba? Paano? Ayun, balik tayo sa verse. No? Anong Spirit, fruit of the Holy Spirit? Love. Kung mas pinipili mong magmahal, kesa kesa mag-hate. Pangalawa, kung mas joy. Kung mas pinipili mo magsaya, kesa mag-alboroto at maging malungkot. Amen? So tingnan niyo yan, peace. Kung mas pinipili mo na nasa katahimikan na lang, ako gusto ko nang pupunta sa mga mga tawag niyan, nature, ganyan, mountains. Kung mas pinipili mong ganun, gusto ko matahimik na lang. Kindness. Pag may kindness sa puso mo, pag may nakikita ka naghihirap, merong mga pulubi, nakakaramdam ka na ng pag-aawa, nagsisimula ng ma-feel ng Holy Spirit ang iyong puso, ang iyong pagkatao. Goodness. Di ba? Goodness, kabutihan. Yung mas pinipili mong tumulong. Kaysa i-ignore pag may humihingi ng tulong. Kasi you are beginning to be filled by the Holy Spirit habang unti-unti ka lumalapit sa Panginoon. Faithfulness, yan ang pinakamahirap gawin ng mga lalaki. Maging faithful sa kanilang mga asawa. Di ba? Faithfulness. Nung pagmasahal na mahal mo ng iyong asawa at pamilya kaysa sa kanino man tao at faithfulness. No? Gentleness. Mahinahon ka na. At saka yung self-control mo. No? Umiiwas ka na sa mga bisyo. Amen? Alam nyo, lately lang, siguro mga 2 months ago, may isang bagay ako na na alam niya hindi naman kasi ako nag-yoyosi. I don't hindi ako rin nagsusugal. No? Hindi ko nga alam yung paano mga nauuso ngayon ng online gaming ba yan. May isa lang akong masasabi ko na ginagawa ko na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ano yung pag-inom ng alak? No? Pero hindi naman ako lasinggero. Yung tipong nag-ayaya ng, halika dito, inom tayo, malalasing inom na marami. Tapos gugulong-gulong, mga ganun. Tapos bukas ulit, hindi po ako ganun. No? Tsaka pag nag-inom ako, gusto ko yung solo ko lang. Habang nanonood ng movies, ganun. Minsan katabi ko ng misis ko, pero si Herbie hindi naman nainom, no? Minsan every 3 days, or 2-3 days, gano'n. Pero hindi man ako naglalasing talaga. Para lang makatulog ko yun. Pero naramdaman ko kasi, kayo nga sabi ko, if you're beginning to be filled by the Holy Spirit, mararamdaman mo na yun yung self-control. No? At saka kakausapin ka na. Binubulungan ka na ng Banal na Espiritu pala. Naranasan nyo ba yung gano'n? May pagbulong sa inyo? Pagka lumapit po kayo sa Panginoon, napuno kayo ng Banal na Espiritu, lagi kayong bubulungan ng Banal na Espiritu. Kung ano ang tamang gawin. Alam mo sabi sa akin ng Banal na Espiritu, tigil mo na yan. Surrender mo na sa Panginoon yan. Surrender mo na yan. Kaya 2 months ago, sinurrender ko na siya. 2 months na po akong hindi nakakahawak ng alak. Palakpakan po natin ng Panginoon. 2
2 months na po hindi nasasayaran to. Tsaka ngayon thinking, maalala ko lang yung lasa ng alak, yung itsura ng alak, parang nag-aano na ako. Ang tawag dito, parang nasusuka na ako. Bakit? Isa yan sa magiging produkto, fruits ng Holy Spirit, bunga ng banal na Espiritu sa iyo. Kasi babaguhin ka na ng tuluyan eh. Because the Holy Spirit is essential in your life as He's the one responsible for regenerating you from the inside so that you can have the new nature of Christ which is full of humility, pagpapakumbaba, that enables you to live a life of obedience to God. Tandaan nyo, pag hindi pag sinurrender nyo ang buhay nyo sa Panginoon, pag wala ang banal na Espiritu, at hindi nyo ino-honor, kaya tayo, pag nagdadasal tayo, di ba? Lagi natin kinakausap din ang banal na Espiritu. There are churches na inaatinan ko, talaga nagpapatawag pa sila ng special song para lang sa banal na Espiritu. Holy Spirit, come a flesh on me. Kasi importante ang banal na Espiritu. Bakit? Bakit importante? Kasi sabi ng Panginoon yan eh. Sa John 24 ba, ma? Aalis siya dito sa mundo. At sa pag-alis ko, iiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu. Kasama natin ngayon, ang banal na Espiritu na lang alam. Amen? Holy Ghost. Hindi mo nakikita, but it will manifest in your lives. It will manifest in your soul. Kahit sa itsura mo, magmamanifest yan. Dati mukha talaga akong warrior at addict. Kahit hindi naman ako nag-addict. Kasi bakit? Wala sa akin ang banal na Espiritu eh. Kaya pag tinignan ka, tingnan mo katabi mo ngayon. Feeling ko nasa yung banal na Espiritu ah. Yung aura mo parang magaan. Sige, yung katabi. Di, totoo yan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Pag lagi nakasimangot niya, nakasambakol lagi ang mukha, wala dyan ang banal na Espiritu. Kasi ayaw ng Panginoon na malungkot tayo palagi. Amen? Gusto ng Panginoon, masaya tayo palagi. Be happy. Choose to be happy. Kaya nga kung minsan lagi ko sinasabi sa mga tao, choose to be. Mas piliin mo maging masaya. Paano kung bukas, aksidente ka, mamatay ka? Humarap ka sa Panginoon, ano sabihin mo? Ay, nagsisilbi po ako. Pero lagi ka lang kasi mangot eh. Ano ba problema mo sa buhay? Sabihin ng Panginoon sa'yo. Oh. Alam mo ba bago ka namatay? Nakasimangot ka eh. Di ba? Nakakaya naman sa Panginoon. Super blessed ka. Sinave ka niya. Tapos lagi ka nakasimangot. Tsaka paano ka ba kakapag-evangelize? Paano mo i-share ang buhay mo sa ibang tao kung lagi ka nakasambakol ang mukha mo? Punta ka dito sa church namin. Papakilala ko sa'yo si Jesus. Magiging masaya buhay mo. Ba't ganyan mukha mo? Di ba? Ba't ganyan ka? Amen? Oh. The greatest tool for evangelism is you, us. Tayo mismo. Para makapag-share ka ng salita ng Diyos. Gamitin ka ng Panginoon sa ubasan niya. Kailangan mong masalamin sa inyo ang fullness of the Holy Spirit. Lahat ng bunga dapat ng banal na Espiritu nasa sa iyo. No? Mas maligaya ka pa nanonood ng mga preaching, nagbabasa ng salita ng Diyos, kaysa magmarites sa labas. Umupo, makipag-umpukan at mas masaya ka pa sa ganun. Pag ganun na, na yun? Yung fullness of the Holy Spirit is in us na. Hindi ka na masaya sa mga huntahan ng mga problema, kung mga mamaliitin lang yung kapitbahay. No? Mas masaya ka na. Nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, kumakanta ng mga papuri sa Diyos. No? Kasi dapat bilang kumatagal na tayong Kristiyano, hindi lang one way Jesus ang alam natin. Dapat maraming kanta tayong alam sa Panginoon. Amen? Sorry po preacher talaga ako, hindi ako teacher eh. Kasi kung teacher lang ako, magti-teach lang ako dito.
Pero meron po kaming gawain every Wednesday dun sa may Imus. It's free. Bago mag-start ang nagsisimula kami alas 6 ng gabi. It's a Bible study. Kayo kung gusto niyo pumunta. Pero baka may gawain din naman kayo. No? So, ayan yung pag-attend ng mga Bible study. Hindi na yan sa Panginoon. Alam niyo para saan yan? Para sa inyo. May-equip kayo. At kasi kayo ang para sa Panginoon, tayo po yung para sa Panginoon eh. Yung sarili natin, di ba? Present yourself as living sacrifice. Present your body as sacrifice. Tayo yung katawan natin ginagamit ng Panginoon eh. No? So pag nagpunta tayo sa mga gawain, ili-equip natin yung sarili natin para ano? Kaya nga, yung pala, ano bang plano mo? Bakit ka pumupunta ng Bible study? Para matuto lang? Para pag tinanong ka ng kaibigan mo, may sagot ka? Para maintindihan mo tunuturo ng pastor? Hindi po. Kaya pumupunta ka ng Bible study. Para ano? Makapag-evangelize at disciple, ma-share mo ang salita ng Diyos sa ibang tao. Ayan po ang dahilan niyan. Amen? Kasi paano ka makakapag-share ng salita ng Diyos? Yung John 3:16, hindi mo memorize hanggang ngayon. Amen? Dapat alam natin yung 4 spiritual laws para makapagsalita tayo, makapag-share tayo ng salita ng Diyos. Ako kahit saan niyo ako dalhin. Basta may nakatabi ako, share ko ng salita ng Diyos yan. Hindi ko man ma-disciple yan. Maaaring dahil sa salita, alam niyo, napaka-powerful ng salita ng Diyos. The Word of God. Alam niyo bang habang nagbabanggit tayo ng mga Bible verses dito, kasi kinasihan niya to eh. Kinasihan ng Panginoon ito eh. Yung lahat na nakalagay sa Bible, kinasihan ng Panginoon. Parang God-breathed yan. Gawa talaga ng Panginoon yan. Gumamit lang ng ibang tao para isulat. Kaya when you utter the words of God dito sa lugar natin, ano nangyayari? Nayayanig ang langit. Nayayanig ang langit at nag-aalarma yun. Oops! Meron tayo doong gawain. Amen? Natutuwa ang Panginoon. Amen? At dahil natutuwa sa atin, kung ano yung pinag-aaralan natin dito, titimo sa isip natin. Sana nga. Amen. Nawa. Siya nawa. Amen? Ano ba ito na? Pang-anim, give yourself to prayer. This is the confidence. Sabi sa 1 John 5:14. This is the confidence we have in approaching God. In approaching God, that if we ask anything according to His will, didinggin tayo ng Panginoon. Basta according to His will. Kasi alam niyo, prayer is also a way of surrendering. If you don't pray, wala. You don't pray and talk to God, walang communication na nangyayari. Kasi the only way that we talk to God is through prayer. Amen? Kasi alam na ng Panginoon ang laman ng isip natin. He is an all-knowing God. Omniscient God. He is an all-knowing God, omniscient God. Alam niya nga ng Panginoon ang hibla ng buhok natin natitira na lang. Ganun kagaling ang Panginoon. Ganun ka all-knowing ang Panginoon. Kaya yung laman ng isip mo ngayon, alam ng Panginoon yan. Ang kailangan lang, naglalambing lang sa iyo ang Diyos eh. Kaya yung laman ng isip mo, sabihin mo sa Kanya. Through Through prayer. Kasi that's surrendering. Ano nang sabi ko kanina? Ang paglapit sa Diyos, ito na rin yun eh, prayer. When you pray, pagsuko yan araw-araw, Lord, kaya ako nagdadasal sa iyo dahil hindi ko na kaya at kailangan kita. Kaya ako nagdadasal sa iyo. Gusto kong magpasalamat. Grabe yung mga biyaya pinagkakaloob mo sa akin. Araw-araw na, I don't deserve it. No? Kaya pag nagdadasal tayo, hindi lang puro hingi. Ginagawa kasi natin katasan ng Panginoon, ATM lang, Lord, bigyan mo po ako ng pangkain bukas. Lord, bigyan mo kayo pambili ng bigas. Lord, ganito. And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I will be with you till the very end of age.
Great Commission. When you say Great Commission, yan yung pinakamatinding utos ng Panginoon na hinibilin niya sa atin. So kung matinding utos, ano dapat? Dapat may ginagawa na tayo para maano to eh. Meron na tayong ginagawa para masunod to. Kasi ito yung alam niyo yan, yung mag-asawa, di ba? Umalis. Honey, papasok na ako. Ang gusto kong pagkain mamaya, carbonara. Pag-uwi ko, carbonara. Nag-utos yung asawa, di ba? Nagtrabaho yung asawa, pag-uwi, anong sabi? Honey, gumawa na ako ng hindi ko nagawa yung carbonara eh. Gumawa ako spaghetti. Anong mangyayari doon sa lalaki? Anong mangyayari? Masaya siya, pero dismayado. Di ba? So gusto ba natin na dismayado sa atin ng Panginoon? Kung ano-ano ginagawa natin sa buhay, yung matinding utos hindi natin ginagawa, make disciples. Kaya gano'n na lang ako, pag may nakatabi ako, kakausapin ko yan. I will share ko ng salita ng Diyos. Hindi ko man ma-disciple yan. Hindi ko man mayaya sa simbahan yan. May ibang tao magyayaya dyan. Kasi nataniman mo na ng salita ng Diyos. That is how powerful the God is. The Word of God is. Kaya pag uwi natin dito, Panginoon, gusto ko lang gawin yung Great Commission. No? At sana, praying to God, I am praying to God that next year, nasa 200 na kayo dito. Amen? Bakit? Yun ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon eh. Dismayado siya sa atin ngayon kasi wala tayong ginagawa. Kung ano-ano ginagawa natin, puro tayo aral, puro tayo, punta ka lang ng routinary lang. Dahil kailangan ko magsimba, pupunta ako ng simbahan. Uupo doon, makikinig. Papalapa, kakanta. Uupo. Dagdadasal, uuwi ulit. Magtatrabaho, ganun. Yung Matthew 28:19-20, hindi natin ginagawa. Masakit ba mga kapatid? Ouch ba? Pasensya na kayo ha. I need to share the Word of God and I need to tell you now that the time to disciple is always now. The time to share the Word is always now. Walang bukas, walang isa-isang linggo, walang kung kailan magaling na ako magsalita, walang kung kailan marami na akong alam na Bible verses. Hindi po ganun. I-share mo si Jesus, alam mo lang yung mga basic na Bible verses. Romans 3:23. John 3:16. Memorize mo lang. Then i-share mo. Amen? Gawin natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. 7. Embrace godliness with contentment. But godliness with contentment is great gain. Sabi sa 1 Timothy 6 yan. Contentment is also a form of surrender. Yung pagkakontento, isang uri na ng pag-surrender yan. Kaya akong kontento ko sa asawa ko eh. Kaya surrender ko commander yan eh. Diba? Form of surrendering yan eh. Kasi no choice na ako eh. Tumingin sa akin, miss ko. Contentment. Kontento ko eh. Makontento ka sa galing ng Panginoon at pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Makontento ka kung ano ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Kung hindi siya kumikilos, makontento ka. Kung pinagpapala ka niya, kumikilos siya sa buhay mo, makontento ka pa rin. Huwag ka maghanap ng iba. Kasi mahirap yun, di ba? Serve ka ng serve. Dahil hindi ka makontento sa faith mo, lumipat ka ng iba. O hindi ka na nga nagsimba. Ayaw mo na. Kasi ayoko na, napapagod na ako. Ganito lagi buhay ko. You need to embrace godliness with contentment. Kailangan mong yakapin ng Panginoon sa buhay mo nang may pagkakontento. Na Lord, ikaw lang sapat na. Amen?
May kanta pa nga yan, di ba? Ano yung kanta? Ay, sapat na. Oo, hinakanta ng mga bata, lagi ko narinig yan eh. Ikaw lang ay sapat na. Even if you don't have everything in your life, naghihikahos ka man ngayon, dumating kasi ako dyan mga kapatid, naranasan ko rin niyang maging wala. But when I have Jesus, masaya ako palagi. Napakasaya lagi ng puso ko, yung utak ko, yung peace of mind, yun, ay, ganun yun, di ba? Kung tutusin, pwede naman akong magano eh. Pero maligaya puso ko, may peace of mind ako palagi. Napaka-importante niya para sa atin. Amen? Alam niyo yan. Yung peace of mind, laging... If you have surrendered your life to Jesus Christ, you are going to be content with whatever you have or have been blessed with, no matter how little, because you know you came with nothing in this world, and you won't take anything with this with you when you die. Wala kang dadala dyan. Wala kang madadala. Hanggang hukay lang yan. Kung gusto mong iiwan yung gold mo doon, hanggang hukay lang yan. Hindi mo madadala kung sa impyerno yan o sa langit ka mapupunta. Kaya dapat makontento tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo bakit? Yung katawan natin, yung sinful nature ng flesh natin, walang pagkakontento yan. Hindi lagi nakakontento. No? Naka-iPhone 13 na. Nakita na yung iPhone 14. Gusto mag-iPhone 14 talaga. Kahit wala naman talagang mahirap na hirap bibili. Kasi andun lagi yung hindi pagkakontento. Ang hirap makontento din. Di ba? Minsan hindi tayo makontento kung anong meron tayo eh. Kaso yung mga hinahangad natin, hindi naman natin deserve. Di ba? So magkaroon ng poging husband. May papatol ba sa'yo? Nga poging husband. Kasi alam nyo kung ano lang ang deserve natin? Alam lang ang deserve natin sa buhay? Parusahan ng Diyos. Bakit? You neglect Lord. You neglect the Lord. You don't give time to the Lord. Hindi kapatid kung magdasal nga ako, 1 oras haba-haba eh. Ginagawa ko ba 3 times? Sapat na ba yun? Tandaan yung ating Panginoon. Ang hirap na dinanas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para lang mapatawad ang mga kasalanan natin. Grabe. Panoorin niyo yung Passion of the Christ. Totoo po yun. The most detailed na pagkakapa-portray na nangyari kay Jesus. And you will really cry when you watch that. Sasabihin mo sa akin, pinagyayabang mo lang yung pagdadasal mo ng mahabang oras. Lagi ako ng simbahan, lagi tuturo ako sa Sunday church. Let go of control. Kasi many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Plano tayo ng plano eh. Tigilan mo yung pagkakontrol sa buhay mo. Tigilan natin pagkontrol sa buhay natin. Ang Diyos lamang kasi makakapagtimon ng maayos ng buhay natin. Kaya nga may kanta, di ba? Ano yun? Jesus take the wheel. Alam niyo yung kanta na yun? Jesus take the wheel. Jesus take the wheel, take it from my hands, 'cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Jesus take the wheel. Talapakan natin, Panginoon. Lord, kunin mo na itong Pag umuwi kayo ngayon, mamaya magdadasal tayo. Marami tayong pagkukulat sa Panginoon. Sobrang dami. Lagi nating iniisip, paano tayo mabubuhay? Paano makakabayad? Pero yung susi lang, andun lang eh. Naka Jesus lamang.
Whenever I always, dalawa lang talaga iniiyakan ko eh. Whenever I think about my dad, tatay ko, then whenever I think about Jesus. When I focus myself on the cross, lagi ko naiaalala ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Grabe pahirap sa Kanya eh. Kaya nga focus on the cross. Kasi yung pagkocontrol, yung pagkontrol ng sarili mo, kalaban ng pahinga yan. Control is the enemy of rest. Control ka ng control eh. Kailangan kumita ako, kailangan ganito. Ito gagawin ko sa buhay ko. Kahit anong gawin mo, magpapaplano sa buhay mo. Sabi nga, many are the plans in a person's heart. Pero yung purpose pa rin ni Lord na magpiprevail eh. Kung walang purpose sa'yo ang Diyos, ano ka? Kung hindi mo hahayaan ang sarili mo na magkaroon ng purpose sa Panginoon, wala. Lagi kang may control. So, tanungin natin katabi mo, katabi, may purpose ka. We need to have a purpose in our lives. Kailangan may purpose tayo sa buhay natin. At ano ang purpose natin? Magsilbihan ng Diyos. Ipakalat ang salita ng Diyos. Whenever I preach, I always end with the evangelism in Matthew 28:16. Kahit anong sana ka magsisimula, matatapos ako lagi dyan. Kasi bakit? Great Commission nga eh. The greatest commission of the Lord. Alam nyo, saan kayo magsisimula? Sa pamilya nyo. May hindi pa nakakilala sa Panginoon, sige, kulitin mo lang ng kulitin. Ipagdasal mo, hayaan mo ang banal. Kasi huwag mong iasa sa galing ng sarili mo. Hindi ko kasi maano yan, kasi hindi naman ako mahurus yung magsalita. Wala akong masyadong maalam na Bible verse. At saka hindi kasi ako yung influential na speaker. Hindi kasi ako ganun. Alam mo, gawin mo lang, mag-memorize ka ng konting verse, then bago ka magsalita sa isang tao, magdasal ka. Lord, ikaw na bahala, ikaw kumausap sa taong to. Hindi po ako. Kaya nga next year, dapat 200 na tayo. Amen? Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigyan sa inyong pasalin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kontrol ka ng kontrol sa buhay mo, lahat na lang, kinokontrol mo, lahat na plano mo, ito kasi plano ko eh. Hindi mo ba iniisip na tanongin sa sarili mo, ano ba bang plano sa akin ng Diyos? Or may ibibigay ba talagang plano sa akin ng Diyos? Lahat tayo may plano ang Diyos sa atin. It is only up to you kung magpapagamit ka sa Panginoon. Kaya kahit nakaupo ka dyan, nag-aayos ka lang ng mga silya, nag-aayos ka ng ganyan. Bukod sa, halimbawa nasa prayer ministry ka, bukod sa tagapag-ayos ka ng mga na yan, nasa finance ministry ka, bukod dyan, dapat pa rin, nagsishare ka pa rin ng salita ng Diyos. Kasi yun yung Great Commission. Sideline lang natin yung pag-aayos ng mga upuan dyan. Sideline na, ang pinaka-trabaho talagang binigay sa atin ng Panginoon, Matthew 28:19-20. If you try to control everything, and then worry about the things you can control, worry ka sa mga hindi mo nakokontrol, you are setting yourself up for a lifetime of frustration and misery. Set up. Control ka ng control. Tapos hindi mo naman kayang makontrol. Weather, hindi mo naman makokontrol yan. Di ba? Economy, hindi mo naman makokontrol yan. Stop controlling your faith, F-A-T-E. Stop controlling your faith, F-A-T-E, and start increasing your faith. Simulan mo. Dagdagan ang faith mo sa Panginoon. At ang panghuli natin, the last step, para masurrender natin ang buhay natin, live a life of obedience. Just obey. Yan. Do not merely listen to the world
and so deceive yourself. Do what it says, James 1:22. Observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him. Keep His decrees and commands, His laws and as written in the Moses. Obedience is the key to unlock God's promises. Pagsunod. Sabi sa 1 King 2:3, observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him and keep His decrees and commands, His laws and regulations as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. Sundin mo lang ang pinag-uutos niya. Lahat ng kautusan na binigay sa atin ng Panginoon, sundin lang natin. At hindi tayo mapapahamak. Do this and that you may prosper in all you do and wherever you go. Yung Great Commission nga. So, bago tayo magtapos, may invite ko yung praise and worship team kanina. Yung kaninang kinanta natin. Maganda magpaawit tayo. Napakaganda ng kanta niyan. Ay, saan na yung ano? Iyan na. Ako, wala pa nasasaksakan. Ay, ito. Ayan. Iyan mo. Ayan. Wala na ito. Sige, tayo po tayo lahat. Sa ating conclusion, alam niyo, I would like to congratulate you all. Palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya. Pasensya na, ilang oras ako inabot. Madaldal talaga ako, pasensya na kayo ha. Surrender to demands of obedience. Surrender. Ang pag-surrender kasi, demands obedience. It's a matter of aligning our will with God's, listening for His guidance, and following His commands. Even when they go against our understanding, in last song tayo, ayan ba yan? Maganda yan kanina. Obedience and surrender means saying yes to God, irrespective of how challenging the path seems. Trusting that our God is with us every step of the way. Sige, awit po tayo ulit. Yeah. Sige, lahat po tayo. May lyrics naman, no? Anak. Sa mundo, bigit po natin ang ating mga matata, ituon natin ang ating tutok natin sa pasensya ng Panginoon. Lord, Holy Spirit, you are with us today, O God. Sa buhay ko. Sige, sigihan po natin sa Panginoon. Nais mo lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Panginoon Jesus, humihin ka, ilain sa buhay ko. Yeah, lahat ng oras, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, yan para sa amin, Panginoon. Ulitin po natin ulit isa pa. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, lahat ng oras, Panginoon.
Isa pa para sa Panginoon. Sigaw natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, ihing ka, dakilain ka sa buhay ko. Yes, oh God, pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ang dami namin pagkukulang sa iyo, Panginoon. The mere fact we are here, kulang na kulang kami, Panginoon, para sa iyo. Hindi ka namin iniuna, Panginoon. And from today, from this hour, we want to surrender our lives to you. Ayoko na, Lord. Ayaw na namin na makabundong pag-iisip. Ikaw na lang, Panginoon, ang gusto naming nasa isip namin. Ikaw na lang, Lord, ang gusto namin sundin. Sapagkat ikaw lamang ang kakampi namin, Panginoon, hanggang sa dulo. Itakwil man kami ng mundong ito, itakwil man kami ng kamag-anak namin. Ikaw lang, Panginoon, ang pag-asa namin. Hindi mo kami iiwanan ni pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. I speak blessings to this church, Deliverer Ministry. And with your words today, O God, alam kong kikilis ka sa buhay nila, Panginoon. Sa buhay ng church nito, Panginoon. Sa mga nasasakupan nila, Panginoon. Kikilos ka, Panginoon. Magpapakilala ka sa kanila, Panginoon. At darami ang mga maliligtas na kaluluwa, Panginoon. Luluhod sila lahat sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, Diyos na buhay. Diyos ng pag-asa. Diyos na mangilalang ng labing at lupa. Diyos ni Jacob, Abraham at Moses. Yahweh El Shaddai. Amen. Maraming salamat po, Jesus. In the mighty name of Jesus I pray. We pray. Amen.